Pagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating virtual Ladies Fellowship. Ngayong gabi, ito po yung unang ginawa po itong ministry natin. Okay. Ayun po, good evening po ulit sa lahat at salamat. Ito ay naumpisahan na natin. So every Wednesday na po ito, ating virtual Ladies Fellowship. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, Sister Ethel will lead us in our opening prayer. Let's pray. Lord, thank you for this day that you give us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagkakaloob niyo sa amin, sa araw-araw na paggabay ninyo sa amin, sa mga trabaho, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, hinihingi ng tawad, Panginoon, ng mga pagkakasala namin sa inyo, Panginoon. Even though na hindi kami worth, yung grasya at mahal niyo ay hindi nagbabago, Panginoon. Panginoon, i-lead mo kami, Panginoon, sa aming gawain ngayon, Panginoon. Ikaw rin po ang magpala, Panginoon, at nawa ay maging pagpapala po ito sa bawat isa, Panginoon. Patnubayan niyo po, ano po yung message, Panginoon, nawa ay mabless po sila, Panginoon, po ang maggabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, na maging pagpapala po sa bawat isa ng gawain ito. In Jesus' name, I pray. Amen. Ngayon po, datako po tayo sa ating singing verse at sabayan niyo po kami. Alam ko sa ulo na rin po ito. So, pero meron po Biblia, open po natin yung Bible natin sa Romans chapter 5, verse 1, 5, and 8. So, kanta po tayo and Pastor Darrell will lead for our guitar. Makikinig po tayo sa testimony ng isang kapatiran natin na isang nanay din sa ating simbahan ay si Magandang gabi sa lahat. Ako'y nagpupuri pasalamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat sa Panginoon dahil kahit sa problema natin ngayon, hindi lang dito sa atin, sa buong mundo talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa guidance and protection niya sa atin sa araw-araw at salamat sa Panginoon dahil
nandito pa rin tayo at ligtas sa kung anumang mga problema. Basta kapit lang tayo sa Panginoon dahil yun ang sinasabi sa Bible na kung nasa Panginoon lang tayo, hindi niya tayo pabayaan. Ang aking memory verse na sa Matthew 6:33. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Kaya ako'y nagpupuri, pasalamat sa Panginoon dahil kahit papano hindi niya tayo pinabayaan at nanatiling tayong nandito malakas at sama-sama tayong kaisa sa Panginoon. At salamat sa Panginoon sa lahat na kabutihan niya dahil nandito tayo para sa gawain ng Panginoon. At kahit ano pa man ang mga problema pa na darating, basta manalig lang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pabayaan. Yun lang ang aking testimony dahil sa Kanya nandito tayo nanatiling malakas at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa akin di mga magulang ay hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon dahil okay sila, malakas sa tulong ng Panginoon, lalo na si Papa. Sa isang buwan magbe-birthday na siya, 95 na siya, pero andyan nakikita mo pa rin na ang kalakasan na binibigay ng Panginoon ay patuloy na pinagkaloob niya sa kanila. Kaya ang lahat na papuri, pasalamat binabalik ko sa Panginoon. Ngayon naman po, makakarinig tayo ng Word of God galing kay Mom V. Recorded po galing Pilipinas. So, makinig po tayo. Amen. So, ang pagiging isang magulang ay hindi. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat dito sa Pilipinas. Now, I am assigned by your pastor to share the Word of God, and it is a privilege to share. Anyway, let's pray first. Heavenly Father, thank you Panginoon sa gabi ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin na kami po'y makapag-aral ng inyong salita. Dalahin ko Panginoon na gamitin niyo lamang ako na daluyan na inyong pagpapalaan. Anoint my mouth to speak your word only Panginoon, na the wisdom na manggagaling lamang sa inyo Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Now our lesson is about Christian parenting. Our text is in Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 7. Now, I will read this. Now this Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 7. Verse 1, now these are the commandments, the statutes and the judgment which the Lord God
the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them, in the land whither ye go to possess it, that thou mayest fear the Lord thy God, to keep all these statutes and his commandments, which I command thee, and thy sons and thy sons' son, and all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear ye therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord of our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy souls, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. So, ito po ang ating lesson, Christian parenting. I would like to share with you the book of Proverbs 127 verse 3, that low children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Now, will not be called parents without children, without giving birth. So, ang pagiging isang magulang ay hindi po ganun kasimple lamang. We are entrusted by God sa mga anak natin. So, as a parent, meron tayong mga particular roles or responsibilities bilang magulang. For we are entrusted by God sa ating mga anak, being a steward. So, yun nga po na sabi, meron tayong mga responsibilidad. One is yung to nurture them or train. And Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. That's the big thing na maiwan natin sa mga anak natin. It's not the wealth, the material things that we have. It's how natin sila pinalaki. Sabi nga kung ano yung itinuro natin, hindi nila makakalimutan yun. Later on, dadating tayo sa ibang mga part. Anyway, to train them na mahalin ang gawain, yung to train them, to nurture them with the Word of God. Napaka-importante po sa buhay ng mga anak natin yan. Sa sanlibutan is education. The basic needs of our children are the food, shelter, and yung clothes. Education, yun po yung need sa sanlibutan. But for us as a Christian, we consider the first need of our children are to be nurtured with the Word of God, na sila po'y lumaki na nahubog sa salita ng Diyos. It's not easy to nurture or to train a child without the help of God. But the basis of nurturing them is the Word of God. Yun lang po ang kakampi natin. Katulad ng sinasabi nga natin na kayo mga anak,
dapat sumunod sa amin. Anong ground, anong basihan mo para sabihin sa mga anak natin? So we have the Ephesians chapter 6 verse 1. The children, obey your parents in the Lord, for this is right. Diba? Yun ang sinabi. Now, bilang magulang, meron tayong mga rules, diba, na sinisit sa bahay natin. Na may do and don'ts. Meron tayo niyan. Now, dapat yun ang sinusunod ng mga anak natin. Our children are not perfect, but by the grace of God, matutulungan sila na ayusin yung mga pagkakamali. That's why we are there, or nandyan tayo para in-nurture sila, and then the second one is to guide them, to shepherd them. Diba? As a parent, like a shepherd, diba? Na kailangan natin silang gabayan. There are roles we have to sit in our home. Na, like example, the curfew. Sabi nga nila, pag sobrang higpit, nagpupumiglas ang anak. Pag sobrang luwag naman, nawawala ang anak. Now, a little bit loose and a little bit tight. Siguro ganon. Pero as for me, as a mom, sabi nga ng mga anak ko, napaka-strict ko na nanay. And I always say this, I never regret being a strict mom. Dahil nakita ko sa mga anak ko ngayon, paano sila lumaki at paano sila nasa gawain. It is by the grace of God. It is by the help of God. Di ko alam kung paano. Pero it is sabi pa ng Panginoon, pag ang anak nagkasala, it is a shame of a mom. But when it is successful, pagka successful ang anak, it is a crown of their father. So yun po yun. Bilang nanay, napakalaki ng role natin. Yun yung sinasabi na ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ang tatay is the head of the family. But ang nanay is a manager. Yun ang nagmamanage sa bahay. Yun ang nagdadala ng mga anak. I remember my children when they were young. Especially my bunso. No, all of them. Pagka may ulam, may roles, kung anong meron sa hapag ng kainan, yun ang kakainin. Walang mamimili. Kasi, sabi ko nga, ang iba, walang kinakain. So, we are blessed to have that food in our table. So, hindi dapat hinihindian ang pagkain na nandoon. Ganun po ang natin na, paano natin i-guide ang ating mga anak. Sabi nga in Proverbs chapter 22 verse 15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ganun po sa disiplina. Sabi nila, bakit ganun, namamalo? Spanking is biblical. Nasa Biblia po. Hindi po ibig sabihin na pinalo mo yung anak mo. Hindi mo na mahal. Sabi ng Biblia, in Proverbs chapter 13 verse 24, he that spareth the rod hateth his son, but he that loveth him, chasteneth him betimes. Pinapalo ang anak. Spanking is biblical po. Kaya nga po may puwit tayo. This is the design. Kaya nga po pinadadapa natin ang mga anak natin. Now, before, it's a corporal punishment. Sabi nga, pinadidipa, face to wall. Di ba ganun po? Pinaluluhod. Yun po yung corporal na punishment. For me, nothing is wrong with that.
as long as hindi mo pinalo ng 2x2 yung anak mo. As long as you spank na ayon sa salita ng Diyos. Yung pagpalo kasi kailangan naramdaman nila na masakit kasi yun po yung magsasabi sa kanila na mali yung kanilang ginawa. Yun po ang magiging reminder na magtanda po sila. Now, my children when they are young, nung mga bata pa sila, hindi masyadong exposed sa labas, hindi ko masyadong pinaglalaro kasi ayoko po yung naglalaro sa labas tapos uuwi na iiyak tapos inaway. Hindi sila po ang kakampihan ko, sila po ang papaluin ko. Kasi kung hindi ka lumabas, wala kang nagiging kaaway. Now, especially in our neighborhood, pagka nag-aaway ang mga anak, nagkakampihan ang mga nanay. Kinakampihan nila ang mga anak nila. So sila ang nag-aaway-away. And I don't want to happen it sa amin. So kaya iniingatan ko yung mga anak ko, makakalaro sila, but just a few hours kung magkakalaro sila sa labas. Hindi talaga ganun ka pareho sa mga bata na nakababad sa kalsada. It's my privilege as a mom na ganun. Now, my children are not perfect. Pero po, nakikita ko po kung paano sila lumaki. Siguro po paano nila minahal ang gawain. That's the blessing sa akin. Kasi lumaki sila na isang Kristiyano na. And di namin sila pinabayaan mahiwalay sa gawain. Now, ang sa gawain kasi, yung pagmamahal sa gawain, it's also a choice. But for us as parents, we have to guide them. We have to guide them. Na, ito anak, ito yung tama, ito dito ka dapat, dapat itong gawin mo, di ba? Yun po yun, nandyan tayo to correct them, to guide them. Yun po yung part natin as a parents. But, in the end, nasa kanila pa rin yun. Ang sumunod o ang magrebelde. Now, who will lose? Sino ba ang talo? Ako o ang aking anak na hindi sumunod? Kasi, hindi ako ang hindi niya sinunod, kundi ang Panginoon. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko noon na, sumunod kayo sa sinasabi ko. As long as hindi ko kayo sinasabihan na magnakaw o tumalon sa bangin. As long as na ang sinasabi ko is para ikakabuti nyo. Now, if I am wrong, then I will be accountable to God. Yun ang sinasabi ko. And that's my stand as a mother. Na, if I'm wrong, then I will be accountable to God. But, the part of my children, they should obey me. Yun po yung ano ko. They should obey us as a parents. So, yun po. And the third one is protect. To protect them. Kasi sila po yung parang ano tawag nito? Fragile. Lalo na during their growth. Sa bata pa sila, kailangan naka-guide ka na, kailangan naka-protekta ka sa kanila. Kasi pag hindi nga natin protektahan natin mga anak, hindi natin sila naalagaan, mawawala sila, naliligaw sila. Sabi ko nga kung ang anak ng Diyos, ang mga bata na lumaki sa simbahan, ay nagkakamali, naliligaw pa rin. How much more kung wala sila sa gawain o wala sila sa church at hindi nakakilala sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ko. Na kahit sa anak ko na may pamilya na, sinasabi ko yan na ang mga anak mo anak, kailangan na sa church. Kasi yun po, manonurture sila doon. Doon sila makakaparakinig ng salita ng Diyos. At ang ka-fellowship nila is ang mga kaanak ng Diyos. Nandoon sila sa labas. Pag nandoon sila sa labas, dapat sabi ko nga sa mga anak ko, hindi ikaw ang ma-impluensyahan ng mga kaibigan mo, kundi ikaw ang makaka-impluensya sa kanila.
Hindi yung ikaw ang hahatakin, sila ang hahatakin mo. So, yun po ang ano ko. So, ganun po, napaka-importante po ng panalangin ng natin mga magulang sa kanila. And, katulad dito sa First Chronicles, sinabi sa First Chronicles chapter 29 verse 19, ito is a prayer of David. Sabi niya, pinag-pray niya ang kanyang anak na si Solomon, and give unto Solomon my son a perfect heart to keep thy commandments, thy testimonies and statutes, and to do all the things, and to build the palace for the which I have made provision. Anong prayer ni David? Give him a perfect heart to do thy commandments. Yan dapat ang prayer natin bilang mga magulang sa mga anak natin. Hindi lang yung, Panginoon, pagpalain mo siya. Pagpalain, nandoon po yun. Ang ating panalangin na pagpalain ng ating mga anak. Good health. Pinapanalangin natin yan sa ating mga anak. Kasi isang protection po yun sa mga anak natin, yung panalangin natin bilang mga magulang. And yung the best thing na prayer natin po is yung bigyan sila ng perfect heart to obey the word of God, the commandments of God, to follow kung anong sinabi ng Panginoon. 3 things only I want you to remember. First, to train, nurture our children. Second, to shepherd them or guide them. Third, is to protect them in prayer. That's all. Hindi madali ang magiging magulang. Diba? Sino bang magaling? Diba? But, sabi ng Panginoon in James 1 verse 5 and 6, ask wisdom if any of you lack of wisdom. Let him ask of that of God that give it to all men liberally. Ngayon po, makakapakinig po tayo ng announcement galing kay Pastor. Alright, good evening po sa lahat. And maganda po yung ating pong narinig na mensahe sa Panginoon at nawa po'y na-bless po tayo lahat patungkol po sa ating pong motherhood. At salamat po sa Panginoon sa ating pong mga kababaihan na nag-initiate po ng ating pong gawain ngayon pong gabi. At would like to encourage yung bawat isa po sa atin, mga nanay, mga dalaga, mga babae sa ating pong church. I would like to encourage na mag-tune in po tayo every Wednesday. Meron po tayong gawain dyan. Meron po tayong mga iba't ibang speaker. Meron pong mga young people. Sister Ethel, Sister Rio ay magiging messenger po natin. And meron pa po tayong mga speaker na ating pong i-invite upang atin pong meron tayong mapatutunan lalong-lalo na po sa mga kababaihan. And of course, thank you po sa bawat isa na tumulong po sa atin sa gawain ng Panginoon at sa atin pong mga projects ng kababaihan. At nakikita nyo po yung ating pong background. Meron po tayong diyang curtain. At salamat po sa Panginoon dahil yan po ay bunga po ng mga project po ng kababaihan. And of course, yung ating pong ginagawa na konting pagkakaabalahan ng mga ladies, like yung mga frozen foods na kanila pong binibenta.
yan po ay napupunta po lahat sa pondo po ng mga kababaihan. At yung 10% po niyan ay sabi ko sa kanila, ibigay po nila sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon na sila naman po sumusunod. At kaya po, meron na po tayong mga kita at nagkaroon na po ng laman yung pondo po natin. So, kung kayo po yung mga ladies, nagsimbang ito, hindi po ito obligation or hindi ko po kayo inuobliga na mag-share, but if you have something, like yung iba pong mga kapatiran ay nagbibigay po sila kahit magkano lamang po para po sa pondo ng kababaihan. At ito po hindi naman napupunta sa kanila, ito po napupunta po sa mga project po sa church. At kung meron man kayong mga activities, ay dyan nyo rin po kukunin yung inyo pong mga pangailangan. At least makakatulong po sa inyo. So, again, it is not obligation and hindi po ito sapilitan, but it is kung paano po kayo magbigay, mag-share doon po sa ating po ministry. Kung meron lamang po kayo, alam naman po natin, yung ating pong panahon ngayon, meron pong crisis, no? Naiintindihan po natin yan. Ngunit alam po natin na kung meron po kayo, ay maaari po kayo magbigay. So, salamat po sa bawat isa, sa mga nag-organize po ng ating gawain, Sister Rio, Sister Ethel, ang ating po mga leaders. Patuloy po natin silang panalangin na bigyan po ng wisdom ng Panginoon upang mas lalo po natin mapalakas yung ating pong part ng mga lalaki. At doon naman po sa ibang mga nakikinig, mga kalalakihan, meron din po tayo bukas. At ang speaker naman po natin is si Pastor Sel. So we are praying na makapag-send din po siya ng kanya pong teaching sa atin. And we know that we miss the teaching of our senior pastor. Siya po ay nag-commit sa Panginoon, sa simbahan natin, na siya po ay magtuturo every Thursday. So yan po ay doctrinal class para po sa mga lalaki. And but if you want to join us, ay pwede pa rin po yan. Talaga pong ang Panginoon ay gumagawa sa kabila po ng crisis. God is giving us wisdom para po tayo ay mapakain po ng salita ng Panginoon. So every Wednesday, it will be ladies, okay? Tawag po natin dito is virtual ladies fellowship. Alright? Encouragement, palakasan po ng mga babae. And if the leaders of this group ay maanyayahan po kayo ng testimony, marahil po, kung meron kayo mga libreng time, pwede kayo mag-testimony, no? Na i-record nyo lang po yung inyong pong testimony and send to us. At nakita po natin kanina, napakaganda po ng mensahe, no? ng Panginoon. Ganon din naman po ang testimony. Napakaganda po ng testimony ni Nanay Lita. Of course, we are blessed na napapakinggan po natin siya. And if si Nanay Lita ay faithful, tayo po, dapat mas faithful tayo, mas bata tayo, at meron po tayong mga kalakasan pa, mas malakas tayo, but we praise and thank God sa ating pong nanay sa simbahan na patuloy pong ginagamit ng Panginoon sa mga ganyang klaseng gawain. So, patuloy lang po tayo, huwag tayo manghina. Let's continue. Kung meron man tayong mga problema, let's continue in serving God. Huwag po tayo manghina, and praise God po sa bawat isa. So, if there's any announcement, if there's any announcement, ay pwede po natin tawagin si Sister Rio para po wakasan po tayo sa ating pong gawain ngayon. Amen po. Maraming salamat po, Pastor. Ayun naman po, actually meron po tayong prayer request para galing kay Sister Jesly. Amen. Praise God, kasi alam po natin na yung Panginoon ay hindi po niya bababayaan po yung kanyang mga anak. Nakapag-start na po si Sister Jesly ng trabaho niya doon kila Tita Rochelle din at Sister Gia. So, pinagpipray po na maayos po yung visa niya, na dapat po kasi daw makancel muna bago siya i-transfer sa bagong visa.
And then, yun po, ipag-pray din po natin yung project ng mga ladies, nung na-mention ni Pastor kanina. At ganun din po sa akin, yung sa trabaho na nawa kung ano man yung will ng Panginoon sa akin. Yun lang naman po yung hinihintay ko, na makapagtrabaho din po uli. Na yung gawain ng Panginoon ay hindi po mapabayaan pag nakapagtrabaho na po ako. And ngayong gabi din po, bago po tayo magwawakas, gusto ko pong hingin yung privilege na to sa inyo, lalong-lalo na po yung mga, alam ko po, lahat po tayo na nakapagpanood ngayon ay anak ng Panginoon, pero I know na may makapagpanood pa po sa atin. Share this message po, share this video ngayon na ginawa natin. Kasi nga po, di ba, yung vision ng church po natin, na nung minention po ni Pastor Darrell last Sunday, na dapat po yung vision ng church natin o tayo mismo mga anak ng Panginoon is we need to be a soul winner. Kasi po, yan po yung pinaka-importante po sa buhay ng isang Kristiyano. Yun nga po, napakaganda po ng message ni Ma'am V, lalong-lalo na po sa Christian parenting. So yun po yung magkoconnect din po yun sa atin kasi nga, paano din po ba tayo magiging anak ng Panginoon? So, dapat po, alam naman po natin, di po ba, nakasulat